How people achieve big goals? Welcome to BTS Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset, keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Hello everyone and congratulations sa lahat ng mga nandito sa live. And yes po, kagaya mo lang din ako before, nasendan po ng link. And right now po, nagsasalita na po sa inyong harapan. And alam ko may purpose kung bakit ka andito. Ibig sabihin, mataas yung pangarap mo. Ibig sabihin, may pangarap ka sa buhay. And welcome po the Beyond of the Success. And by the way, I am Diane Duker, former cashier sa Novo po nagtratrabaho. And bago ko po na-meet si Elite Empire, sino ba? Si Coach Diana po. And yes, I am from province po ng Isabela. Sino po yung mga taga Isabela dyan? Galing po ako sa probinsya ng Isabela na imbag nga aldaw kada kayo amin nga Ilocano, di ba? Shout out sa lahat ng mga Ilocano na imbag nga bigat, lahat ng mga OFW na nanonood. And galing po ako dito sa province ng Isabela kung saan po matatagpuan ang pinakamalawak na rice po na nag-provide dito po sa Pilipinas. And yes po, ito po yung nakalakihan kong trabaho ng family ko po, isang magsasaka, and si mama po, isang barangay health worker. And dito ko po nakita kung gaano sila kasipag sa buhay, kung gaano sila kadedication, na grabe yung sipag nila. Kung baga, dito po nilaan yung trabaho na nagpro-provide sa amin. And dito po ako lumaki, nagtatanim po kami ng mga mais, ng mga palay. And grabe ko, sabi ko sa sarili ko na grabe no, yung sipag ng mga magulang ko. Pero hindi pa rin po sapat. And na-remember ko po yung sahod ni mama that time is 1,000 to 5,000 pesos ng isang buwan. And sabi ko, kulang pa din sa pangtustos ng pangangailangan namin. And from someone na magsasaka si Papa, and hindi ko halos maisip na kung saan po siya nagsisipag, kung saan po siya, kung baga dito po niya linaan yung buhay niya. Kasi na-remember ko po na na-love niya po yung pagtatanim ng mga mais. Kung baga dito na yung buhay niya, sino ba yung nakaka-relate diyan? And sabi ko, kahit pala yung sipag ng magulang ko, hindi pa rin po sapat yung kinikita nila para pangtustos po sa amin na tatlo pong magkakapatid. And sabi ko that time, living in property is not easy, kasi nakita ko po si Papa na halos araw-araw po siya na, alam mo yun, yung andun siya sa sakahan, halos araw-araw siya na, alam mo yun, yung sipag na binibigay niya po is grabe. Sabi ko nga, dumating pa nga yung point na doon na po siya nabawian ng buhay. And hindi ko alam kung paano mag-react that time, kasi sobra grabe pala no, grabe pala pag mahirap ka sa buhay, hindi mo alam kung saan ka maghahanap ng kakampi. And yun yung nakagisnan ko po na buhay ng family ko, yung hindi mo alam kung saan ka lalapit, kasi yung lalapitan mo is walang-wala po. And sabi ko that time, hindi lang po ako dito sa probinsyang to, kasi grabe, nakita ko yung hirap ng family ko, nakita ko kung gaano nila kami itaguyod sa buhay
And yun yung naging realization ko kung bakit po ako naghanap ng ibang opportunity and no room for choice. Kasi po naranasan ko po na, alam mo yon, nung bata pa ako, naranasan akong pagdamutan. Eh syempre naman, pag mga bata talaga, mahilig talagang, alam mo yon, yung gusto mo na makita sa isang sa isang tao is gusto mo na rin. Yes po, and sabi ko that time, iba pala pag may pera ka. Kasi yung lola ko, meron, hindi naman sakto lang yung buhay nila that time. And sabi ko, grabe no? Kasi mas paborito niya yung isang apo niya kaysa sa akin. And napaisip ako that time, bakit? Eh same lang naman kami na na apo niya, kadugurin niya ako. Bakit ganun yung trato niya sa akin? And naisip ko, nung nasa Elite Empire na ako, ganun pala pag may pera ka is kumbaga, ikaw yung priority. And sabi ko, grabe no, sobrang hirap pala, maging mahirap sa buhay. Kaya dun ako nagsipag sa buhay. Kaya dun ako napaisip na ayokong stayhan yung ganitong sitwasyon. And kaya ako naghanap ng ibang opportunity kasi gusto kong iahon sa kahirapan yung family ko. Gusto kong magbigay ng give back na hindi lang sila yung nagtataguyod sa amin, and gusto kong ibalik sa kanila yung sipag nila. Gusto kong iparana sa kanila yung life na hindi nila naranasan, and yun yung naging mindset ko. Kaya po ako lumipad po ng Manila. Lumipad talaga. Kaya po ako nagbiyahe po pa Manila kasi naghanap po ako ng opportunity, and sobrang grabe. Sabi ko, akala ko nung nasa Manila na ako, yun na po yung sagot sa kahirapan namin. Hindi ko pala akalain na yun pala yung magbibigay ng sobrang hirap din sa buhay. Kasi sobrang hirap yung pagpunta ko sa Manila. Alam mo yung wala kang kakilala, hindi mo pa alam paano magsalita ng mga Tagalog kasi pure Ilocana po ako. And yun yung naging struggle ko po nung nasa Manila ako. And yes po, from 7 years, this was my everyday life. And eto po yung naging trabaho natin, na from someone na cashier and nagbubuhat ng mga karton, nagbebenta po ng mga alahas. And grabe yung sipag na ginawa ko kasi sabi ko, walang oras para magpahinga kasi nakita ko yung hirap namin sa buhay. Kaya yung sipag ko, kumbaga dito ko na linaan, kumbaga wala na akong time para magpahinga kasi yung grabe yung nakita ko na naging buhay, naging sitwasyon ko sa family ko, and gusto kong makapag-give back sa kanila, na gusto kong ibigay sa kanila yung magandang buhay. Kumbaga yung racket, hindi ko na tinignan kung magkano yung tutubuin ko, pero ang tinignan ko kung ano yung ginagawa ko everyday, 'di ba? Grabe no, nagbubuhat pa tayo ng karton diyan, and yes, nakapag-ipon naman tayo. Pero binigyan tayo ulit ni Higher Creator ng isang bangungot sa buhay na hindi ko po yan makakalimutan kasi twice po ako nasunugan na grabe ko, Lord, eto na yung binigay mo na life sa akin, na meron na ako, kumbaga sakto na yung buhay, nakakapag-provide na ako sa family ko. Pero binigyan po tayo na challenge na nasunugan po yung boarding house ko, na hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Alam mo yung bangon pa lang, alam mo yung nag-i-start ka pa lang, pero binigyan tayo ulit ng isang challenge sa buhay. And eto po yung hindi ko po malilimutan kasi nandito lahat ng mga binebenta ko, andito yung ipon ko, kumbaga nandito lahat ng mga pinaghirapan ko, pero sa isang araw po, nawala yun lahat. Na grabe, yung struggle ko that time, hindi ko alam kung saan ako lalapit, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba yung buhay ko kasi meron po akong 2 anak, and yun lang yung alam ko na magbibigay sa kanila na magandang buhay, yung hanap buhay ko. Kasi sabi ko, akala ko pag magtrabaho na ako is mabigyan ko na sila ng magandang
buhay pero hindi pala. Iba pala yung naging sitwasyon ko. Kumbaga naging halos alam mo yun na nagtatrabaho ako, alam mo yung parang kalabaw kung kumayod pero kulang at kulang pa rin yung ginagawa kong sipag kasi wala po ako sa right opportunity na yung pagsisipag ko is wala po sa tamang community. And yun yung naging struggle ko noon. Nasunugan ako na hindi ko alam kung sino yung lalapitan ko kasi lahat naman ng katrabaho ko that time is sobrang hirap din sa buhay. Nasabi ko, grabe no, pag ganito yung mga na na bilong is sobrang hirap kasi hindi mo alam kung saan ka lalapit, hindi mo alam kung saan ka mangungutang. Kaya sabi ko, Lord, alam ko may purpose kung bakit ibinigay mo to sa akin na challenges. Kasi hindi mo naman to ibibigay sa akin kung hindi mo alam na kaya ko tong lampasan. And yun yung naging, ano ko that time, naging hugot ko na lang na para sa mga anak ko is ipagpapatuloy ko yung buhay ko kasi naisip ko na that time na parang ayaw ko na Lord, tama na kasi grabe yung pinaranas mo sa akin. Iba yung feeling na, alam mo yun, yung nagtratrabaho ka, pero yung utak mo that time is wala na ka ng uuwian, wala na yung lahat ng pinaghirapan mo, and halos araw-araw, alam mo yung hindi mo alam yung ginagawa mo. And sabi nga ng boss ko that time, na ganyan talaga ang buhay. Kailangan mo talagang ipagpatuloy kasi kung hindi, 'di ba? Wala naman mangyayari kundi tumuloy sa buhay at itaguyod mo yung dalawang anak mo kasi I'm a single mom na sobrang hindi madali yung pagiging single mom pero kinaya ko kasi yun yung dapat kong gawin na itaguyod sila kasi hindi naman habang buhay na ito yung magiging sitwasyon ko. And yes po, hindi enough yung sipag, hindi enough yung masipag ka lang. Kasi kahit gaano ako kasipag sa pagtratrabaho ko that time, pero kulang at kulang pa rin yung sahod ko, hindi pa rin ako nakakapag-provide ng maayos. Kumbaga, kulang pa rin, hindi sapat yung binibigay ko sa mga anak ko na akala ko magtatrabaho ako kasi yun yung magbibigay sa kanila ng magandang buhay na alam mo yun yung kasi etong cashier po pinangarap ko lang din po before. Alam mo yung gaano magsalita yung mga cashier kasi sabi ko nga hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. And eto lang po yung kinaya. Wow, kinaya talaga, kinaya ng utak natin. Kasi sabi ko nga sa mga nakakaalam sa Novo, 'di ba? Yan yung bilihan. Yan yung takbuhan kasi maraming piso sale, 'di ba? Yes po, yan yung pinakamura na merchandise or ano na bilihan dito sa Pilipinas and grabe yung sipag na akala ko yun na yung makakapagbigay ng pangangailangan namin pero kulang pa rin pala yung ginagawa kong sipag kasi hindi enough yung sahod ko and hindi pa din makaalis sa utang kasi alam mo yun yung excited ka na ano na magsahod pero pagkuha mo ng payslip mo kulang pa rin pambayad ng utang, kulang pa rin pambayad ng boarding house, kulang pa rin pambayad ng ano ng kuryente, tubig. Sabi ko, parang ako na lang yung nabubuhay sa sahod ko na hindi ko na naibibigay yung pangangailangan ng family ko, ng anak ko. And sabi ko, akala ko magtratrabaho ako para makaalis ako sa sitwasyon ko, pero hindi pala. Kasi nagtratrabaho ako, pero same situation pa rin yung situation ko noon. And yes, 12 hours po na nakatayo, 'di ba? Parang security guard din, buti pa ang security guard kasi mas mataas pa yung sahod nila kaysa sa akin. Kaya sabi ko, grabe no, 12 hours tayo. Pero hindi pa rin po sapat. Kaya sabi ko, kailangan ko na may gawin akong bago and pangarap na hindi nagiging realidad. Alam mo yung pangarap, nangangarap ka na lang na hindi mo alam kung
magiging realidad mo. Kasi from someone na cashier, kulang eh. Kumbaga kung magkano lang yung sahod mo, alam mo na, napangarap ko nga lang makabili ng bike nung nasa counter pa ako kasi sobrang hirap mag-commute, 'di ba? Sobrang hirap mag-commute, sobrang hirap makipaghabulan sa jeep, makipagsiksikan. Kaya pinangarap ko makabili ng bike pero hindi po ako nakabili. Kasi kulang yung sahod ko. Kaya sabi ko, grabe no, bike, hindi nga ako makabili eh. Mangangarap pa ba ako ng sasakyan? Hindi ko nga mabili yung bike na magkano lang. Kaya grabe pag hindi nasa ano, pag grabe pag nasa hindi naman lahat na empleyado is ganito po yung naranasan kasi meron po tayong mga empleyado na maganda yung buhay, maganda yung yung mga trabaho nila and ito po yung naging experience po ako nung nagtatrabaho ako bilang cashier po this standing behind the counter. And grabe yung naging transformation natin dito na nakatayo tayo dito. Kumbaga, ito yung naging cycle natin, yung naging routine natin. Kumbaga, dyan na lang sa four corners, umiikot yung buhay natin. And ito po yung naging ano natin, building your own business. Na grabe no, pag wala ka ng boss, wala ka ng alarm clock, nagigising sa'yo araw-araw, wala ng amo na, Diana, ito yung gawin mo, Diana, pupunta ka ng bangko, magdi-deposit, and sobrang grabe. Yung naging transformation ko sa buhay na online na lang ginagawa yung business, online-online na lang, and dito ko naisip na grabe pala no, pag nasa tamang opportunity mo, binigay yung sipag mo is more than pa yon yung ibibigay sa'yo. And yes po, serving customers. 'Di ba? Grabe yung pagsiserve natin noon sa mga customers natin. Halos, alam mo yung, kumbaga, 'di ba, alam naman natin na customer is always right. And naranasan ko po yan na ituro-turo ka ng mga customers kasi may mali ka lang na nagawa pero akala nila, 'di ba, parang bibilhin nila yung buhay mo kasi doon ko nakita na pag nasa empleyado ka, sobrang liit mo pala ng mga sobrang liit ko pala that time na kasi pwede kang ituro-turo ng mga ano ng mga customer kaya doon ko na realize na grabe no pag nasa empleyado ka wala kang magawa kahit tama yung ginagawa mo kasi empleyado ka lang. Yun nga sabi nga nila na customer is always right. 'Di ba? Sino yung nakaka-relate diyan? And eto po, leading growing team. And eto na po yung na-experience natin. Nakakausap po tayo ng mga dreamers na mga OFW na hindi ko halos akalain na magkakaroon ako ng mga leaders na i-guide dito sa business. Na, grabe na from someone na serving customer lang noon and ito na po yung naging transformation natin na nagli-lead na po tayo ng iba't ibang background ng mga OFW and counting others people's money. Noon na alam mo yung pera ng ano, pera ng boss natin yung binibilang natin and nangangarap na lang ako na kailan kaya ako na magkakaroon ng ganitong pera, no? Kasi milyon-milyon yung binibilang, yung dinideposit ko that time. And sabi ko, soon, kailan kaya yung pera ko naman yung binibilang ko, kailan kaya mangyayari yung ganitong sitwasyon din na hindi ko na kailangan na utusan ako ng boss ko para mag-deposit kasi sarili ko ng pera yung dinideposit ko. And yes po, ito po yung naging transformation natin, creating wealth. Na ito po yung pina-experience natin na pangarap ko lang noon, pero pina-experience po sa atin dito sa Elites Empire. Naranasan po natin kumita ng 100K na never ko pong na-experience po sa labas. And I meet Elites Empire na grabe dito ko nakita yung passion, yung love, yung isang community na hindi ko po nakita sa labas. And dito ko po nakita yung mga taong hihilain ka pataas. And ang trabaho ay nagbibigay ng kita pero ang extra skill ang pwedeng magbigay ng kalayaan. Yes po, yung sahod ko that time is nakaka-provide naman. Nakaka-provide naman na nakakain naman ako 3 beses sa isang araw. Pero hindi yun sapat.
na wala kang extra skill na wala akong gagawing bago. Kasi, oo, nakakapag-provide, nakakain ako ng 3 beses sa isang araw, okay naman yung sahod, pero kulang pa rin yung sinasahod ko kasi may family ako. Kaya sabi ko that time, from self-doubt to self-confidence na, yes, wala akong confidence noong nasa empleyado po ako and dito ko po nagkaroon ng lakas ng loob dito sa Ilitz Empire and dito ko nakita yung sarili ko na meron pa palang ikapagpabago. Meron yung pala yung, alam mo yung takot ka noon, pero nung nandito na ako sa Ilitz Empire, dito ko nakita yung worth ko na pwede pala magbago yung isang tao pag may gawing bago sa buhay. And it's all about decision. And from negative surrounding to a winning community kasi yung surrounding ko that time and alam po natin napapaligiran po tayo ng mga marites, alam mo yung may binili ka lang ng bago, ay ano yan, ganito, ganyan, na-promote ka lang, na magkano lang naman yung promotion, halos 200 lang yung dumagdag sa sahod mo, pero yung trabaho mo is sobrang dami pa. 'Di ba? Sino yung nakaka-relate diyan na promote ka ng isang step lang sa pagtatrabaho pero yung mga katrabaho mo akala nila milyon-milyon na yung naidagdag sa sahod mo and dito ko nakita yung mga katrabaho ko na sobrang negative surrounding ako nung nasa empleyado pa ako na halos hilain ako pababa, 'di ba? And dito po sa community na dito ko nakita yung mga tao kung gaano ka hilain pataas kasi grabe yung community na dito ko nakita kung paano sila mag-love, paano nila paano nila hilain yung isang tao na kahit nasa ilalim ka na, hihilain ka talaga pataas and mula limitado hanggang walang limitasyon. Kasi sabi ko nga, bike nga hindi ko mabili noon. Alam mo yung gusto kong mag-travel na halos hindi ko magawa kasi limitado po kasi wala po akong pera. Pero nandito po ako sa Elise Empire na pwede pala, wala palang limitasyon. Kung ano yung gusto ko, yes, pwedeng makuha basta na sa tamang community ka. And salamat sa decision ko sa opportunity na ito. Kasi from someone na sumasahod po ng 6K per month and ito na po yung binigay sa akin na grabe, ilang taon ko pa itong kikitain nung nasa empleyado pa ako parang 2 years ko kikitain yung 100K na grabe no, sabi nga nila is not about the money na binigay sa akin pero yung time na na-save ko dito sa Elite Empire is grabe. Alam mo yun na siguro yung 100K mga 40 years old ko na yan siguro kikitain pag nasa empleyado po ako. Pero dito po sa Illich Empire, sobrang ikli ng panahon na ibinigay sa akin, na pina-experience sa akin, nakitain tong 100K thousand, 72K thousand, na grabe no, yung experience na pangarap ko lang noon. And dito po, naging reality ko na. And I become the first millionaire in my family na sobrang grateful ako na hindi ko halos akalain na magkakaroon po ako ng ganitong award, na ganitong millionaire circle. Kasi sino ba ako before from someone na cashier, sumasahod ng 6,000, kumbaga hindi abot yung utak ko ng million na yan. Hindi abot yung, alam mo yun na, syempre, nangarap, pero yung pangarap na yon is hanggang doon na lang. Pero posible pala pag nasa Elite Empire ka na. Kaya thank you so much, Elite Empire, kasi grabe ka-proud yung family ko, na alam mo yung feelings na family na eto na po yung naabot ko sa buhay. And pag sumubok ka, malaki ang posibilidad na manalo ka. But saan ka susubok? Kasi maraming sumubok na hindi nanalo sa buhay. And yes po, naging smart ako sa buhay. Alam ko kung saan ko linagay. Kumbaga naging wais po ako. And dito ko po sa Elite Empire linagay
yung community na nakita ko kasi sabi ko kung hindi ako magiging matalino sa buhay kasi maraming mga sumubok pero hindi sila nanalo. Maraming mga alam naman natin na maraming mga na-scam, yung mga taong alam mo na subok-subok lang pero ako po is ginawa ko sa sarili ko is talagang posibilidad pala posibilidad na manalo ka pala pag nasa tamang community ka, nasa tamang opportunity ka na belong, kaya piliin mo kung saan ka sasali, pipiliin mo kung saan mo tamang ilagay yung pera na pinaghirapan mo kasi yan lang po yung ginawa ko kasi nga sabi nga nila kung pinanganak nga tayong limitado ang oportunidad hindi natin kasalanan iyon pero kung hindi tayo kikilos para baguhin ang situation natin, manatili lang sa cycle. Kaya kapag may oportunidad na pwedeng magbigay ng dagdag na income growth at mas magandang future dahil walang iba, nagagawa ang pangarap mo, pangarap natin para sa atin, tayo mismo ang gagawa nito, ang mag-decide, ang mag-take action. Kaya ikaw, ano yung gagawin mo ngayon? Ano yung gagawin mo ngayon para mag-decide at magbago rin yung buhay na meron ka right now, yung cycle na meron ka right now, tingnan mo kung ilang taon ka na. And kung same pa rin yung situation mo 5 years from now, you need to take action kasi yan lang po yung ginawa ko, sumubok at naglakas ng loob kasi wala din akong pera. Nung nakita ko si Elise Empire, lakas lang ng loob yung meron ako that time. Kaya congratulations sa lahat ng mga andito. Alam ko na inspire ka na. Alam ko na gusto mo pang malaman kung ano pa yung ano ng Elite Empire and wag mong wag kang aalis dyan kasi meron po akong isang tatawagin na isa pong grabe yung saludo ako sa taong to kasi from someone na negative noon sa online business and right now po grabe yung successful, grabe yung mga leaders niya na kumikita na rin po ng malaki dito sa Elise Empire. Isa po siyang millionaire circle and yes po, kalalabas lang po niya ng sasakyan. And saludo po ako sa taong to kasi grabe yung sipag sa buhay and let me help me welcome the Freya of Elite Empire, Charin Aison! Hello, dreamers around the globe! Alam ko, kaya the moment na nandito ka ngayon kasi alam mong deserve mo at ng pamilya mo ang mas magandang buhay kung nagawa namin na tindera, sales lady, cashier. Alam ko na magagawa mo din, kaya comment down. Deserve ko din kasi nandito ka ngayon. Kaya naman, ito po yung topic natin ngayon, cycle breaker, most sales lady. Most sales lady, hear the stories of the people who refuse to stay stuck and succeed. Grabe no, from someone a sales lady lang noon. And I am the Freya of Elite Empire, Charin Aison, and I'm one of the millionaire circle dito sa Elite Empire na car achiever. Sa lahat po ng mga nandito ngayon, congratulations kasi nandito ka. And eto po, I am from Palawan. So dito mga taga Palawan, mga Tagalog talaga. Ako po, kung sabi ni Coach D kanina, siya talaga nahirapan siya mag-Tagalog. Ako hindi. Kasi Tagalog talaga yung words po namin sa Palawan. And I'm from Palawan, malapit po ako sa mga isla. Alam nyo ba sa Palawan, 5 minutes lang, 10 minutes lang, makikita ka ng dagat. Grabe no? Nasa Palawan, kaya pumunta kayo sa Palawan and congratulations kasi papunta kami ng Palawan this coming week. This week na pala, no? Grabe. And syempre, ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. Grabe. Tingnan nyo naman po, no? Magkakamukha talaga kami, mga pinagbiyak na buko. So, as panganay, nag-iisang babae, isa po ako sa naging raketera sa Palawan and naging 3 years po na empleyado.
bilang isang babae at panganay, alam nyo na, o sino dito yung mga panganay, babaeng panganay, sino dito yung mga breadwinner ng family, ako ho yun. As an ate, ako yung unang matatag kapag may situation. Grabe no, pag may situation sa family, hindi ka pwedeng pahina-hina. No room para maging mahina. Kailangan ikaw yung pinakamalakas, ikaw yung laging nakasmile. Ikaw yung laging nakikita ng mama at papa mo na nakangiti. Ano mang situation sa buhay. Kasi sa kanila, sila, sa akin hindi kumakapit ng lakas. Alam mo yun, kumukuha ng lakas sa akin. Elementary to high school, ginalingan ko na at sinipagan ko. Kasi sabi ko nga, gustong-gusto ko mabago yung buhay namin dahil sa paniniwalang kapag may magandang matatapos ka, maayos na buhay ang magkakaroon. Sino ditong ganun din yung naging mindset noon, no? Kapag may magandang education, nakapagtapos ka, ibig sabihin, may maganda kang trabaho, may maganda kang buhay. Pero hindi pala yun yung mangyayari. Eto pa, college days, nagsimula ako mangarap lalo. Dito ako nagsimula mangarap lalo kasi ang dami kong mga classmate na mga mayayaman, magagaling, matatalino, kasi ako hindi naman ako ganun katalino. 'Di ba? Hindi ako ganun katalinong tao. Pero alam mo 'yon, willing akong matuto. Willing akong, alam mo, maging maayos yung buhay. Kung nakikita nyo dyan sa picture na to, dati ho, pag pumupunta ako sa bahay ng classmate ko, na mayaman. Dati pa lang, ambisyosa na si Freya, no? Pupunta ako sa mga bathtub, yung mga kwarto nila, pinapapasok ako ng classmate ko. Sabi ko, soon, ako naman, magkaroon ng ganitong bahay. Elementary pa nga lang ako, nagbebenta-benta na ako ng mga candy, stick-o. O, sino nakaka-relate dito? Nagbebenta ng mga stick-o, candy, para may extra baon. Nung high school ako, ganun din yung ginagawa ko. Kapag wala pang teacher, may baon ako sa bag ko. Stick-o, may baon ako nogat, di ba? Meron baong langka ube. Lahat yan nauubos before mag-end yung, yung klase. As college days, dito ko din unti-unti nakita na di ganun kadali kumita ng pera. Kasi nung time ho na yan, lagi ho akong nagpo-promissory note every exam. Sino dito yung mga nakaka-relate na mga, ano mo yun, para lang maka-exam, kailangan mag-promissory note kasi wala ho kaming magandang kinikita noon. Wala ho kaming maayos na buhay, ang ginagawa po ng parents ko, isa po silang mga, alam mo yun, yung papa ko, baker. Pero from nag-aaral ako, naging tricycle driver yung papa ko, hanggang sa naging baker siya. Yung mama ko naman, ang ginagawa is, nagluluto ng mga pulburon, mani, peanut butter, tas idadaan namin sa mga tindahan para after work, after ng school, dadaanan namin yung mabebenta ng mga tindahan. So, ganun ho yung buhay namin noon. Kaya na-stop ako dito sa marketing management. Yan yung course ko noon nung college. Sabi ko, grabe naman to, 4 years pa, ilang years ako magpo-promissory note, hindi na papayag yung professor, hindi na papayag yung admin na mag-promissory note ako, hanggat hindi ko nababayaran yung unang promissory note ko. Hindi ho ako makakapag-exam. Kaya sabi ko kay mama, drop out na lang. Hanap na lang ako ng iba na pwede kong pwede akong makatapos. Ano na lang muna tayo, tulong na lang muna ako sa inyo. Hanggang sa, eto ho ang ginawa ko. May moment na yung parents ko talaga, sobrang masipag talaga sila sa buhay. As in, lahat ng pwedeng pagkakitaan, ginawa ho nila. Pagbibenta ng prutas, halo-halo, naghahatid ng halo-halo sa mga opisina, pag merienda, na-try ko magbenta ng balot. Di ba? Habang nag-aaral ako na nung high school. Imagine mo, naka-uniform ka, ng school, diretso ka dun sa kalsada para magbenta ng balot. Alam mo, dati, nahihiya pa yan ako kasi dumadaan yung mga, alam mo yun, yung mga classmate mo na bibili ng balot kasama yung papa nila, ganyan. Pero na-realize ko na kung hindi namin to gagawin, wala rin kaming kakainin. Wala kaming, alam mo yun, walang pangkain sa isang araw. 3 beses sa isang araw, ganyan. Minsan nga, 1 beses na lang kasi kulang eh. Ang ginawa ko niyan, naging online seller, lahat ng mga pwede kong kakitaan. Before ako nakapagbalik ng school, ginawa ko na, tumulong ako sa negosyo namin sa Palawan. Meron ho kaming karinderya na tinatawag na 3 Kids Bake Shop, pero may karinderya at meron ding bake shop. So, diyan, naging maayos yung buhay namin kasi lahat ho ng diskarte sa buhay, ginawa ng parents ko. Nung nakaluwag-luwag ho kami, nag-shift ako, and I graduated a nursing attendant
2 years course lang. Sabi ng mama ko, kailangan mong mag-nurse. Sabi niya, mag-nurse ka. Kasi pa nag-nurse ka, pwede kang magtrabaho abroad. Lahat madaling, ano yung mga kailangan before? Very, very, very in demand. Ang nursing attendant noon sa ibang bansa. Kasi meron ho kaibigan yung mama ko na nasa Canada. Sabi niya, kapag nakapagtapos si Karen, tawag sa akin kasi, pag nakapagtapos si Karen ng nursing attendant, pagtapos niya, sabihin mo sa kanya, magkaroon siya ng 1-year experience sa hospital para sa susunod, dadalhin ko siya dito sa Canada at dito siya magtatrabaho. Pero ang nangyari ho, hindi ko ho ginawa yun. Pero nakagraduate ako kasi ang sabi naman ng mama ko nung una, mag-graduate ka kasi maganda yung course na yan. Sinunod ko naman, graduate naman ako. Habang nag-aaral ho ako niya ng nursing attendant, tumutulong din ako sa tindahan namin. Imaginein mo, street vendor kami. Pumapasok ako ng 7 a.m. until 3 a.m. ako na sa tabing kalsada para tumulong sa family ko. Papasok ako ng 7 a.m. At ang hindi pa dyan ganun ka-okay, iba-iba yung shifting ng schedule as a nursing attendant. Merong 7 p.m. ng gabi to 3 a.m. ka magjo-duty. Ganyan. So, every time na may free time ako, nasa tindahan ho ako, nasa tabing kalsada ako, nagbebenta ng ulam. Kaya sabi ko, grabe, napakasipag po ni Freya. Akala ko nga kapag nakagraduate ta, mas magiging maayos at maganda na yung buhay. Pero hindi pala. Dito pa lang pala magsisimula ang lahat. O dito yung mga nakaka-relate. Pagka-graduate, saka pa lang hahanapin paano mabubuhay. Di ba? Paano kikita ng pera. Yun, doon ko na-realize na grabe, nagsisimula pa lang pala ako sa buhay. Hindi pa pala to. Marami pa pala. Kaya ang ginawa ko ho, kahit may tindahan ho kami, naging empleyado ho ako sa mall. Naging promo girl ako sa Marlboro. Yan, 'di ba? Ang payat, napakaganda. Ibang-iba na yung mukha natin ngayon. Naging sales lady. Ang tawag dati, sales associate. Ang ganda, 'di ba? Pero nagbebenta ako ng mga damit kasi nagtrabaho ako sa Mr. Lee and RRJ. Oh, baka naman Mr. Lee and RRJ. Nagtrabaho ako diyan. Nung time na 'yon, hindi pa po ako right age. Pero hindi ko na lang sinabi na ganito pa lang yung age ko kasi gustong-gusto kong kumita na pera at gusto kong makatulong sa pamilya ko. And naging sales lady din ako sa Aficionado. Baka nabentahan kita ng pabango, di ba? Baka nakabenta ako sa ng pabango and naging cashier ako sa National Bookstore. So kung iisipin mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon sa ginagawa ko before, no? Naikot ko po yung mall. Yung tenant sa mall, naikot ko yan. Kung anong gusto mong posisyon, nagawa ko ho yan. Hoy, ibang posisyon ha. Posisyon na, alam mo yun, cashier, tendera, taga-ayos, taga-gift wrap, nagawa ko ho yan. Kasi sabi ko, pag wala akong ginawang bago, baka paulit-ulit din yung cycle ng buhay ko na nakaasa sa family. Ayoko nuhong ganun kasi gusto ko po, kasi elementary pa lang, high school pa lang, nagbibenta-benta na ako. Gusto ko may sarili akong kita. Sabi ko nga, trading time for security. Wala tayong time kasi ang kailangan natin kumita. May discipline, may hustle, masipag pumasok ng umaaga, nagpupuyat, binubuhos yung 100% sa company. O, baka ikaw yan. Same ho tayo. Grabing sipag ko. Grabe yung dedication ko. Pag pumapasok ako, hindi ako nalilate. Lagi akong maaga pumapasok. At hindi rin ho ako maagang umuuwi. Lagi ako huling umuuwi. Na-experience ko pa yan sa Aficionado, di ba? Mag-isa lang akong store na nagmamanage nun eh. Na-experience ko yung magbuhat ng mga karton na doon ko na lang na umiyak talaga ako. Totoong story to, umiyak talaga ako. Sabi ko, grabe to, bakit wala akong kapalitan? 2 months na wala ho akong day off. Kasi wala akong kapalitan. Lahat ng mga dumarating na stocks, ako nagbubuhat. Imagine mo yung uniform namin, nakapalda ka, nakaskirt ka, nakastocking ka na black, tapos naka-corporate ka, magbubuhat ka ng karton, tapos while naka-heels ka. Grabe yung pina-experience sa akin noon as empleyado. And ito pa, the reality, oo, may monthly security, pero na-realize ko, fix ang kita habang ang pangarap ko at ang pangarap ng pamilya ko ay walang limitasyon. Sabi ko, bakit ko ba to ginagawa? Sabi ko, kailangan ko may gawing bago. Dapat may kumilos ako ng more pa. Kailangan ko pa ng sipagan, kaya ako naging dentist assistant ho, si Freya. Alam ko maraming hindi nakakaalam dito, naging dentist assistant ho ako kasi nung time na yun, na nawalan ako, umalis ako sa trabaho ko sa mall. Kasi hindi ko na kinakaya yung mga nangyayari doon. Napagod talaga ako. Naging dentist assistant ho ako.
Diyan, nag-enjoy din ako diyan. Sumahod din ako ng maganda diyan. Pero, wala ho akong time. Ang aga ng pasok niyan, hindi pwedeng tanghali ka pumapasok diyan. Hindi rin pwedeng maaga ka pumapasok kasi sobrang daming client. Sobrang daming nagpapaschedule. Hawak ko yung phone ng company. Ako yung tumatanggap ng mga client. Pagtapos ako din yung assistant na dentist doon. So, grabe yung mga binigay sa akin na experience, pero sobrang nagpapasalamat ako dyan. And sa Traveler's Insurance, nag-part-time din ako dyan. Magkano sinasahod ko dyan? 150 a day. Grabe no, lahat pinapatos ko. Basta kumita ako, basta may matulong ako, basta mayroon akong own money na hindi na ako manghihingi sa parents ko. Kasi hirap na nga silang kumita ng pera, manghihingi pa ba ako? Kaya, congratulations sa lahat ng mga masisipag dito at hindi nakaasa sa family at gumagawa ng sarili nilang pera. Kasi alam ko kung paano nyo nakikita yung parents nyo ngayon. Pag yan natutulog na hindi na nakasmile, make sure mo na gumawa ka na ng paraan, mag-take action ka na gumawa ng bago para mabago yung buhay nyo. Dito sa pagtatrabaho, di ba may limitasyon? Pero nagpapasalamat ako sa 3 taon na yan dahil natuto akong dumisiplina sa sarili ko. 'Di ba? Pinakamalaking realization ko noon, kahit gaano ko galingan o kahit gaano pa ako magpuyat araw-araw, may ceiling talaga eh. Kung ano yung kinikita ko, yun lang yun. Kahit tumambling pa ako, kahit ilang karton pa yung ipatong ko sa ulo ko, same pa rin buwan-buwan. Walang magbabago, fix. Kaya pati yung buhay, fix din. Kaya naniniwala ako the moment nakita mo to, ayaw mo din maging fix yung buhay mo. Gawin mo talaga, as in, magtanong ka sa mga taong alam mong nagbago din yung buhay. And dito ko na realize, naging turning point ng buhay ko na the same old thinking. Kung paano ako mag-isip, kapag hindi ko binago yon, magiging same result pa din. Same result pa din yung makukuha ko. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gumawa ng paraan kasi hindi pwedeng umaasa sa family. Hindi rin pwedeng ang sinasahod, 150. Hindi rin pwedeng papasok ako tapos matutulog na lang ako pag-uwi. Hilamos, hindi ko na magawa kasi kinabukasan papasok na naman na ganun pa rin yung itsura mo. No? Lahat gagawin. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan kong may gawing bago. And doon ko na-realize na I was wasting my potential. Malupit ako eh, magaling ako eh, madiskarte ako eh. Pero sabi ko, kailangan may gawin ako. Yung pala nagsisimula siya sa mindset na meron ako. And then I found Elite's Empire. Comment down, Elite's Empire. Kasi nagkaroon ng liwanag. Lahat ng pangarap ko, na akala ko sa pagtitinda, na akala ko sa street vendor, na akala ko pagiging empleyado yung gagawin ko. Pero I'm not against to all employees na nagtatrabaho ngayon. Kasi dyan ho ako galing. At dyan din ho ako nagsimulang natuto sa buhay. Dyan din ho ako nagsimulang natutong tumayo sa sarili kong paa. Kaya congratulations kung nandito ka ngayon at nakita mo to. And sabi ko, kailangan ko mag-decide and I take action. Sabi nga, ang sipag na walang tamang opportunity ay parang tumatakbo sa treadmill. No? Parang kang tumatakbo sa treadmill, napapagod ka, pinagpapawisan ka, pero pagbaba mo, nandun ka pa rin sa pwesto mo. Gusto mo ba yun? Pero kung ayaw mo, sabihin mo sa sarili mo, I want change. Kasi the moment na nakita mo to, alam ko gusto mo rin na mabago yung buhay mo, kagaya na nangyari sa amin. And ito, isa sa mga talagang naintindihan ko nung nagtatrabaho ako at nung nakita ko tong Elite's Empire. Sabi ko, traditional na kitaan. 'Di ba? Totoo to eh. No work, no pay. Kapag napagod ka o nagkasakit ka, stop din yung kita. Na para kang nag-iipon sa tubig na may butas. May tubig na may butas. Balde na may butas. No, para ka nag-iipon ng tubig sa balde na may butas na imagine mo araw-araw ka pumapasok tapos kapag hindi ka pumasok, pag nagkasakit ka, wala ka hong sahod. Ang kagandahan sa leverage system na nakita ko, which is this one, the community na meron tayo at sistema na meron tayo, dito sa una, sobrang laki ng effort mo. Mas malaki nga yung effort ko nung nagtitinda ako eh, wala kang tulugan yun eh. Dito sa una, malaki ang effort mo. Habang tumatagal, liliit yung magiging effort mo, gagawin mo. Pero palaki ng palaki yung result mo. Tapos pagdating ng araw na kahit natutulog ka, may pumapasok na income. Na, gusto mo yun no? Kaya comment down, gusto ko yun. Kasi lahat naman tayo gusto yun eh. Elite's Empire, hindi mo kailangan mag-isa rito. Isa yan sa mga nagustuhan ko. Kasi nung time na nagtitinda ako, employee ako lang, inasahan ko sarili ko lang. Walang nag-lift up sa akin.
Walang nagsasabi sa akin na kaya mo yan, makukuha mo yan, kung ano yung pangarap mo, ma-achieve mo yan. Walang ganun. Pero dito sobrang the best community kasi meron kang mga taong kasama mong kumukuha ng pangarap. And may system, high-end yung products, may guide, paano patakbuhin yung negosyo, may solid na system, may solid na team. Kayang isell international. Imaginein mo kung magbebenta ako ng balot. Kaya ko ba yun isell international? Di ba? Hindi. Paano ako gagawa ng video? I'm selling balot. Internationally, ipapadala ko dyan. Pagdating siguro sa ibang bansa, lokbo na. Boloks na. Di ba? Kaya dito pa lang, sobrang the best na. Sabi ko, walang babayarang pwesto. Yung pwesto namin dati, magkano? 10,000 to 20,000 monthly. Ang laki ng binabayarang pwesto. Kailangan mong kumita, marami kang paninda para mabawi mo yun. Pero dito sa Elites Empire, the best. Kaya comment down, the best. And na-realize ko na ang pag-asenso ay hindi pala sipag lang at tiyaga. O, sino dito nagsasabi na sipag at tiyaga, yayaman ka, sipag at tiyaga, sobrang gaganda yung buhay mo. Hindi ganun. Kailangan pala ng tamang sistema, opportunity, tamang diskarte at pananaw sa buhay. Di ba? Akala ko rin ganun ho dati. Kaso ginawa ko na yun eh. Nagsipag at tiyaga naman ako eh. Pero walang change. Paulit-ulit yung cycle ko. Gigising ng maaga, mapupuyat. Same pa rin yung kita. Same pa rin yung sinasahod. Kahit anong tumbling, wala, same pa din. Ito pala yun. No? Dami kong na-realize that time. Alam ko, mayroon ka nang na-realize din ngayon. 3 reasons why I choose Elites Empire. Kasi di ba ang dami kong pwedeng gawin sa buhay. Pero nung nakita ko si Elites Empire, pinili ko talaga ang Elites Empire. Why? First, unlocks my true potential. Di ba sabi ko kanina, na-realize ko, I am wasting my potential. Pero ngayon, nalala ko yung true potential ko, dito ko na-realize na I am capable of more than just surviving. Kasi noon, nagsusurvive lang ako eh. Yung sahod ko kulang na kulang. Minsan nga, 15 of the month pa lang, ubos na po yung sahod ko. Paano ako mabubuhay ng another 15 days? No? Pero dito sa Elites Empire, madidiscover talaga yung true strength mo at yung galing mo sa buhay. Pangalawa, system over self-reliance. In traditional work or traditional sales, depends on your presence. Kapag nandyan ka, kikita ka. Pero kapag wala ka, sarado ka, wala ka rin kita. But in Elites Empire, provides a digital leverage system that works for you. Ibig sabihin, anytime and anywhere, basta nasa sistema ka ng Elites Empire, pwede mong gawin yung Elites Empire at pwede ka rin kumita. Galing, no? Kaya, ito yung mga na-realize ko talaga, kaya pinili ko to. And pangatlo, identity transformation. Hindi lang income yung nabago sa akin. Nabago how I view things. Dati, negatrons ako eh. Nakita ko to, negatrons din ako. Hindi ako naniniwala eh. Pero nakita ko, ang daming nababago ang buhay. Turning ordinary people, individual, to extraordinary. From someone na tindera, naging milyonarya. Grabe yun. Malupit yun. Ibig sabihin, napakaganda ng sistema at napakaganda ng community na meron tayo. And dito ko ho, binalik yung hataw, yung galing, yung sipag. No? Ni Freya, dito ako bumalik. Talagang nung time na nakita ko tong Elites Empire, ginalingan ko, humataw ako. As in, kausap dito, kausap doon. Yung nagsisimula ako, yung mga nasa table na yan. Kumakausap ka ng tao one-on-one. Nung time na hindi pa nag-pandemic, hinahataw ko yung negosyo. Nagbebenta ako ng mga sabon, ng mga products, lahat ng pwede kong pagkakitaan na belong dito sa community natin, yun yung ginagawa ko. Grabe yung sipag na ginagawa ko. Tingnan mo, nakipagkausap ako, table talk, uma-attend ng mga trainings, nagbebenta ng sabon, ng capsule, ng mga products natin. Sobrang ganda kasi ng products na meron tayo. Ganon ko sinipagan. Lahat ng sipag ko, disiplina ko, determination ko, galing ko, nilagay ko dito sa Elites Empire kasi hindi pwedeng pumasok ka lang sa ganitong business pero hindi ka gagalaw. Walang ganon. Wala hong ganon. Di ba? Pag pumasok ka sa isang negosyo, kailangan mong gawin yung best mo. Kasi hindi lalago ang isang negosyo kung hindi mo rin gagalingan. Hindi mo aaralin. Kaya grabe ho yung sipag na ginawa ko dito. Dilipat ko lahat ng sipag ko dito. And because of that, pina-experience ko sa akin, kumita ng 100,000, 141,000 in 12 days, 159,000. Na-experience ko po 117,000 in just one day.
Grabe no, from someone na kumikita ng 150 per day. Naka-experience ngayon, kumita ng 100,000. Saan ko pupulutin yun? Andito lang ho yun sa Elites Empire. Grabe yung pinaranas sa akin. Kasi imagine mo, magkano lang naman yung tinutubo ng balot vendor. Magkano lang naman ang sinasahod as empleyado. Mababa ho yung minimum wage sa Palawan. Abutan ko doon is 275 pesos. So, paano ho ako mabubuhay, Aber? Lalo na ngayon, tumataas lahat ng mga bilihin, pati gasolina, lahat na. Tumataas, kumaga, sa isang, dati nga sabi, sa isang pamilya, kumikita lang ang isa, okay na eh, nung unang panahon. Pero ngayon, 5 na po yung tumatrabaho sa pamilya, kulang pa. Kapag ang source mo lang is yung sa work mo, kailangan mo talaga mag-build ng magandang asset. Kasi pag hindi mo ginawa yan, paano mo mai-experience yung life na gusto mong ipa-experience sa family mo? Kaya I am so thankful kasi na-experience ko ho yung ganitong, alam mo yon, buhay. Na akala ko sa pag-a-abroad ko lang siya gagawin. Diba? Akala ko sa abroad ko lang ito makukuha, pero dito pala, akala ko nga papamanahan ako ng lupa para kumita at magkaroon ng magandang buhay. And ito, sabi ko, no excuses. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya kong tumayo ng 10 hours or more sa mall, bakit hindi ko gawin ang parehong sipag para sa online business na alam ko magbabago yung buhay ko? Tama? Alam ko gusto nyo rin to. Kasi dinala ko dito yung determination, yung ng isang empleyado sa digital business, inaral, ginalingan ko. Kaya napakaganda ng result na binigay sa akin. And I am so thankful for that kasi alam ko lahat na nakakarinig sa akin ngayon, na-inspire ka din at gusto mo rin ng ganitong buhay. At naniniwala ako, the moment nandito ka, wala ka na ring excuses kasi kung may excuses ka, wala ka dito ngayon. Tama ba? And syempre, the harder you work, the smarter you must choose. Naging matalino lang ho ako sa buhay. Kasi sabi ko, wala akong gagawing bago. Paano na ang buhay ng isang Freya? Baka wala ho ako dito ngayon sa harap nyo. Kaya thank you so much, Elites Empire. And from someone, sino mga nakaka-relate dito, na kapag holiday, kapag day off, saka lang nakakagala. Ayan no, kumakain sa saging, sa dahon ng saging. Diyan pupunta kami ng mga tabing ilog. Yan lang yung para makapag-refresh kami at makapag-relax. Pupunta ng mall, pero wala namang binibili. Diba? Window shopping lang. With my partner. At least may partner. Diba? Pero yun, alam mo yun, yung moment na gano'n, alam ko marami ho dito na kapag nakakalabas lang ng bahay kapag may day off or kapag holiday. Minsan lang mag-holiday sa mall, just me. Alam nyo ba na dati holiday, kahit nga bagyo, hindi makapag-close eh. Kasi sa Palawan, hindi naman binabagyo, kaya hindi naniniwala yung may-ari ng mall na mayroong bagyo. So, hindi kami pinapauwi. So, yun siya. Ito yung mga naging situation ko noon. From someone na pumupunta lang sa mga tabing ilog. Ngayon, nakakapunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nakapagbuhol, iba't ibang island yung napuntahan. Salamat, Elites Empire. Merong Elites Empire. Merong community na ganito kaganda. And syempre, hindi ho papayag, no? Makakapag-international. From someone na always lang dati nanonood sa Palawan ng Korean novela, yung mga mahilig dyan sa mga Korean. Sabi ko, makakapunta kaya ako dyan? As ito lang yung kinikita ko, 275 per day. Di siya possible sa utak ko noon. Hindi talaga. Akala ko nga sobrang layo niyan eh. Possible ba may nakakarating dyan na taga Palawan? Possible ba na may nakakarating dyan na Pilipino sa ibang bansa? Pero alam mo, dito sa Elites Empire, dito sa community na meron tayo, pina-experience ho sa akin yan. Nakapag South Korea tayo at nakapag Japan. O, sino dito ang gustong pumunta ng Japan and South Korea? Alam ko gustong-gusto mo din yan. Kung nakapunta ka man, edi punta tayo sa next destination. Saan kaya next destination natin, no? Sama tayo. Kasi itong mga pina-experience sa akin ni Elites Empire, grabe ho. Talagang dati, nakita mo kami na partner ko, dati nagkakape kami sa tabing kalsada. Pero ngayon nagkakape sa South Korea. No? Sa Japan, nakaka-attend ng mga party. From someone na hindi naman nakakapag-party talaga, tamang bahay lang tayo at nakikipag-usap sa mga kaibigan, nakikipag-chikahan. Pero dito sa ibang bansa, grabe pala, no? Grabe yung culture na meron sila. Kaya, thank you so much, Elites Empire. And from someone na nagmumotor, naiinitan, nauulanan, lahat na ng experience namin sa pagmumotor, na-crash, nagawa na din namin, pero
eto ho, nagkaroon ng sariling sasakyan dito po sa Elites Empire na dati pangarap ko lang to, na dati hindi siya possible sa utak ko, na dati pag namamasahe ako, minsan nangihiram pa ako ng pampamasahe, nangihiram pa ako or makikihitch ako sa mga merong sasakyan, pero dito po, nagkaroon to tayo ng sariling sasakyan ho natin. And ito yung isa sa mga priceless moments. Alam ko gusto mo nang maipa-experience din to sa family mo, sa parents mo. Sinurprise ko yung mama at papa ko na maglalabas kami ng sasakyan. Hindi nila alam. Pinapunta ko sila ng Cebu. Sabi ko, meron lang kaming event, a-awardan ako. Pero pagdating nila, meron na ho akong sasakyan. Grabe no? It's priceless moment. Ang sarap sa feeling makita yung mga mukha nila na sobrang proud na proud sila at sobrang happy nila from someone na hindi sila naniniwala sa akin dati. Nung ginagawa ko to, nung nagsisimula ako, kasi nakikita lang nila, nagpe-percent, umuuwi ng madaling araw, kasi humahataw, nagpe-percent, hanggang sa nakita nila kung gano'n na paunti-unti gumaganda yung buhay ko at nakakatulong na din sa kanila. And eto ho, kung nakikita niyo yung mga picture na to, hindi gusto ko lang kung sabihin sa inyo yung past na meron ka or yung situation na meron ka ngayon, kung nagsisipag ka, nagbebenta-benta ka, kung ano man yung naging diskarte mo sa buhay mo, hindi pa po yan ang end goal. Hindi pa po yan ang end ng life na meron ka. Sobrang magiging maganda pa po yung buhay mo. Maniwala ka lang, have belief, and naging part ho tayo ng Millionaire Circle dahil sa sipag na ginawa natin at syempre dahil sa community na meron ho tayo. And alam ko lahat dito, sobrang hardworking nyo. Your hard work is beautiful. Sobrang ganda na niyan. Now, use it in the right opportunity and make all your dreams come true. Naniniwala ako lahat ng pangarap na meron ka ngayon, makukuha mo yan. Basta maniwala ka lang, do your best. Pag may nakita kang opportunity, grab it. Kasi hindi naman ibibigay yan ni Lord kapag hindi yan para sa'yo. Diba? Hindi magbibigay si Lord ng opportunity na alam niyang hindi mo kaya. Lahat po ng binibigay sa atin, kapag dumaan yan sa'yo, i-grab mo. Kasi naniniwala ko, the moment na nandito ka, mataas na yung pangarap mo, mataas na yung belief mo, na gustong-gusto mo rin mabago yung buhay mo, gusto mo rin mabago yung buhay ng family mo, and you deserve this opportunity, you deserve this community too. Thank you so much. To God be all the glory. Really life-changing, and I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dali kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko, nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Again, Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. And the best is yet to come, because as I grow, you grow. Elites Empire is growing larger. Napakarami ng resulta ng community na to. We have a gift God! Countless. Hindi lang po pangarap ko, ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is a result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elites Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. So we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elites Empire. This will be an amazing trip. So samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much Elites Empire. Hindi lang to community, but it is a family.
The moment na nasa Elites Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible ka na siya. You just see Elites Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong na mga. I want you to live, not just to exist. To Elites Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elites Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ng ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng gandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Sun! Sabi nila, I am the youngest female dance challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs, magandang kwento kabayan. This is your Intensity. For today, your big boss. Welcome to the main stage of the hottest online show on the planet. And welcome to Gandang Gabi Day! It's a show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po akong kasama na nasa top 20. I want you to experience yung malaking butanding. Alam nyo, grabe mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life.